The Word of God. One God, three persons. Seventh-day Sabbath. The Sanctuary. Marriage and the Family. Second Coming of Jesus Christ. Death and Resurrection. The Millennium and the End. The New Earth. Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines. Good evening po sa ato na tanan and welcome to another episode sa Oras san Pag-adal. And for this night, we are very privileged to still have our district pastor, Pastor Buhos. Yes, may gabi po mga kaigmanghudan. And welcome sa aton man guest, Pastor Anel Mahinay. Good evening sa ato tanan. And for this night po, adi na po kita sa lesson 7, which is Jesus, the anchor of the soul. But before that, I would like to ask Pastor Anel to please pray for us as we start. Okay, ato ko ato mga ulo magapot ha. O Dios nga labing gamhanan, dalay kon ikaw nga naghatag ka namo naman og higayunan nga maka review kami ni ining lesson. Amo lang giampo nga imo kami tagaan og kaalam nga langit non nga amo kining masabtan og maaplikar sa among pagkinabuhi matag adlaw og mapaandam ang matag usa ka namo og maangot kami sa amo nga anchor sa among kalag nga mao si Ginoong Hesus. Amo lang kini itugyan ang tanan og ipangayo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor. So from Hebrews 5, chapter 5 verse 11 hantod Hebrews 6 verse 20, nag-interrupt si Paul about sa speech niya sa priesthood ni Jesus para maano ang iya audience. Then nag-explain siya kung na kay dili sila fully ready para maintindihan ang iya reasoning. Also, gin-reproach niya ang iya audience kag encourage them. Can you give us more details about this, Pastor, as well as the overview, Pastor Buhos? Yes, thank you so much Kuya Joshua. Sang nagligad nga simana aton po giadalan ang pagka padi ni Jesus Christ sa iya po nga ministeryo bilang aton high priest. Now, yana maigwa po kita sin although this is a continuation sa ato nga lesson sang ligad nga simana. Kag nalipay kita niyan nga adi si anaton district pastor sa Central Masbate District, Pastor Anil Mahinay, aton kaupod niyan. So, Jesus, the anchor of the soul. Kung aton po, sa title pa lang po mga kaigmanghudan, anong gani ining anchor? Inan... Oh man, Pastor, so angkla. Angkla. Yes, sa barko. Opo. So, yes, si Jesus, ginkaangay siya nga angkla sa aton buhay. Anong gani ang meaning sa, anong ang purpose ng angkla sa mga barko para nga dili siya Ma-move kayo. ma-move? Malayo. Yes, opo. Now, ada po mga kaigmahudan, ginpadaan kita sa kanina ginsabi ni Kuya Joshua, nga maigwa po sin interruption sa speech ni Paul sa kapartisan pagkapadi ni Kristo sa mga tao sa iya po nga mga audience. Now, may mga tao kasi nga apisar nga na-try na linda kung ano ka katahom, kung ano ang security, kung ada kita ni Kristo. But it seems nga bagan maluya sinda paagi sa mga problema, paagi sa mga trials. Kaya gintagaan kita sin another promise ng Ginoo nga si Kristo kaangay siya san angkla san barko nga inan matisar gayon, inan mapundo gayon, dili lang kay ano ta Anod. Oo, kung may problema, wala na, kung wala na, ba nan
Wala siya. Pero once nga ada po si Kristo, nakaangkla sa atong buhay, dili gid kita matarog. Ano binasa mas batin nyo? Dili kita mapukan ya sa Cebuano. Sa mas batin nyo, dili kita madiradara sa alon sa buhay. So, ganit ang atong teksto sa gihapon sa Hebrews 6:19 to 20 nagsabi, "This hope we have as an anchor of the soul, both secure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek." So gihapon, gin forward kita, gin balik naman kita nga si Kristo sa gihapon ang aton padi in the order kan Melchizedek, and much more gin angklahan gayud ni Kristo ang aton buhay nga kung magsarig kita sa yaha, then we will always stand with Him. Amo po inaan gitawag naton nga the anchor of the soul. Kuya Joe. Thank you, Pastor. So, for this evening, the main points that we are going to be tackling is about tasting the good, Yes. falling into sin, no turning back, labor of love, and the anchor of the soul. And to give us an in-depth study of tasting the good will be Pastor Edgar Bos. Yes, ako to kanina mga kaigmahudan, ang mga katawhan nga nagtuod kay Kristo, nagsarig kay Kristo, nabato na ninda ang katamis sa mga promisa sa Ginoo. Katahom sa niya nga after they are enlightened, ito bagang nakilala gid nila si Kristo, they have converted and liberated from sin, they have walked away from the darkness, then inda po natamasa na. Opo. So, they taste the goodness of the Lord. And then, sa mga regalo sa Ginoo, after nga inagin baton, di ba, sa aton baga nga baptism, Kuya Joe, nga when the pastor or the minister raised his hand, nga nag-aayo sa banal na espiritu nga ihatag sa mga bag-o nga mga believers, the promise there is God will give them gift of the Holy Spirit. Nga sang una, dili sila maaram magkanta, dili sila maaram nga magwali, they will be given by that gift. Kag ina siya na tistingan na ninda an heavenly gift sa mahal nga Diyos. And then, of course, they are partakers of the Holy Spirit, nga mo po ang naghatag. They tasted the Word of God and tasted the powers of the age to come. So meaning, tanan nga mga ginhatag sa Ginoo nga inan promisa, regalo, natanggap na. Kasi the moment kasi nga magtanggap ta kay Kristo paagi sa bautismo, we were converted to the Lord. The gift of the Lord, the heavenly gift, ihatag ayon sa aton. So, matamasa po naton ang pribilehiyo nga maging anak, the sons and daughters of God, nga ada lang na ihatag sa iyang mga kanakan. Thank you, Pastor. Any additional, Pastor Anel? Kanagaw makataste kita sa pulong sa Ginoo. Yes. Lami kaayo nato sa ato bang pagpamatsyag nga sa dihang gikao nato na kunya ato kana siya nga maikinabuhi. Nindot kayo ang selection pod nato sa unang part. Yes. Nga ato gyud na nga ma-taste nga maayo o gunya sa diha ang na-taste nato na ang heavenly gift, nadawat nato ang paggahom sa Holy Spirit o kanang pulong sa Ginoo. Lami gyud kay nato na kaunon kada adlaw, dili ta mabuhi kung dili kumpleto atong adlaw kung dili ta magakaon sa pulong sa Ginoo. O mo na mahimong mabatsyagan sa tao nga naka-taste sa kamaayo sa pulong sa Ginoo. Thank you, Pastor. Pero sa dita mo lang, unfortunately, bisan we have already tasted the good, Yes. we still continue on falling into sin. Yes. Why is that, Pastor? Unsa may makaingon nimo ana? Why do we continue on falling into sin? Ang tao
carnal yang di bisa pag-usaon nimo pag perfect sa imong kinabuhi. Nakita ka nga dasig kayo sa pagalagad, nakita nga sa imuha ang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo, naka-taste ka sa kalami sa pulong sa Ginoo. But we can't deny the fact nga ang tao dali ra gyud siya nga ma-incline, no? Dali ra siya ma-full into sin. So, mauna nga ang essence sa atong topic sa title na to karon sa atong lesson nga we need the anchor. Which is Jesus. Nga mao kini siya ang magpugong ka nato, magpapabilin ka nato nga bisan og paliron sa hangin ang barko or ang boat ba. Pero kung nakaangkla siya, dili siya mubiya dito sa duol ra sa iyahang nahimutanan. So, muna nga sa ato nga leksyon ingon diha sa Hebrews 6:4, for it is impossible for those who were once enlightened, then if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. So, ang iyahang gipasabot diha ni Apostol Pablo, sa iyahang speech niya, iyahang gikuha ang reality nga mahitabo sa tao nga nag-aalagad sa Ginoo, that nga do na gyoy tendensiya nga ma-fall into sin. No. So, ngayon rin nga it is impossible for God to restore those who have fallen. No, kanang siguro magkayong nga impossible kung sa ato alang yun, impossible nga mabalik. No, kay kalamanan magani sa kanang nag-aalagan o niya mabalik sa kalibutanon. Magkinabuhi na nga, grabe na nga pasaway. Oh, pero bayo lang kay kung nakaangot ta sa angkla, mao na nga ingon niya diri, because they are crucifying once again the Son of God. Nga ang point niya dinhi nga mahimo lang pod nato nga mabalik ta ngadto sa kay Ginoong Hesus sa diha nga imuhang i-deny, no? I-deny ang imuhang kaugalingon. Imong pagani sa atong leksyon nga to crucify again the Son of God is a figurative expression that seeks to describe something that happens in the personal relationship between Jesus and the believer. So mao na nga kanang kung magsigitag himo og sala, pareho ra nga gina-crucify nato. No, gina-crucify ra nato si Ginoong Hesukristo. So mao na nga karon gipahinumduman ta nga dili day maayo nga atong i-crucify perminti si Ginoong Hesukristo. No, atong ilansang siya perminti. No, so sa ato nga mga Kristohanon, samtang ang essence gyud sa ato nga Kristohanong kinabuhi is to take up the cross and deny oneself. No? Instead nga atong i-crucify si Kristo, atong pasanon, no? Pasanon na to ang cross. No, this means to crucify the world, crucify the old man, no, sa tuwa nga ang karaan na to nga pagkatao, and then crucify the flesh with its passion and desires. No, and the purpose of the Christian life is that we undergo a kind of death. Unless we experience this death to self, we cannot receive the new life God wants to give us. So, parang dili kita mahulog dito sa paghimo og sala. Nga sa paagi diha nga kung magsala ka, parihura nang gina-crucify nato si Kristo. Kita sa atong kaugalingon, ato i-deny atong kaugalingon. We have to carry our own cross. No, ang cross nga kanang kining mao ang ginapasabot niya nga i-deny nato ang atong kaugalingon o muhimo ta sa pagsunod kung unsay gusto sa atong Ginoo, kay ang yaho ra man gusto pod sa Ginoo sa tuwa nga para ra man pod sa atong kayuhan. So mao na ato nga pasalamatan ang Ginoo nga iya kita gitagaan og opportunity nga maka-renew sa atong kaugalingon sa paghinulsol og
atong himuon nga ang atong kaugalingon maubos ug ang Ginoo maoy mo taas diri sa atong kinabuhi. Salamat. Amen. Thank you, Pastor. Wala ko'y ikasabi kay nindot kayo ang atong discussion yun because it's very full of information and full pack kayo sa lessons for this week. Yes. And naingon na ni Pastor, he mentioned na if we fall into sin, dapat dili naton i-crucify again and again. Instead na we should carry the cross and deny. Yeah. Kaya we should not turn back. Right, Pastor Buhos? Yes. That's really true. Gin-mention kanina ni Pastor Mahinay nga carnal po ang tao, maskin na-experiensyahan na niya ang katamis san pagmamahal san mahal nga Diyos, san iya protection, may tendency gayud nga magkasala. Opo. Among ito sabi pa niya, ang technique po nga himo naton aton sundon si Kristo. Tapos itong sabi dida sa Bible na He must increase and I must decrease. So dapat si Kristo gyud ang aton saligan. Okay? Kag ang aton buhay aton sa diri amo ina nga ato gayud nga patayon ang aton old simple self. Yes. Oh. So kananon po mga kaibigan, kay gintagaan kita sa Ginoo gayud sin mensahe nga kung pwede no turning back. Dili na kita magbalik sa aton nga mga hinimo sang una. Kung sang una para inom kita, kung sang una para bulang kita, para hantak kita, kung sang una may mga chicks kita, nga mga damo-damo, then do not turn back. Ayaw na ito, pagbalik ka. Kaya naman po mga ibangudan, because ginpatawad na kita sa Ginoo, na imo na ina na naprubahan, na testingan, ang pagkatamis ang mahal nga Diyos. So, amo ganit na makikmudan nga sa Hebrews 10 verse 26 nagsabi, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. So, inaban gintuyo gayud nimo. Nga aram na nimo nga sala kina siya, pero imo gayud nga gintuyo. Then wala na po sin sakripisyo. Si Kristo kausad lang napatay. So kani-gani si Pablo indirectly nag-quote po siya sa Numbers 15 verse 30 to 31 about the person who does anything presumptuously. He was obviously not talking about sins that are committed unintentionally or because of weakness for a specific temptation, but something more serious. So, kung mo kitaon mga kaigmangudan, mas okay pa itong mga tao nga wala makakilala. Wala, dili na kaaramba. Nga, for example, ang pag-inom-inom, bagan dili man ina sa sala. Di ba? Sa mga tao kasi nga, inan dili nakaaram, they thought nga ina bagan simple lang nga gawain kasi allowed man sa gobyerno. Oh, so dili sala. So, inan pagsigarilyo. Ang mga tao, ang iba, wala din kakaaraman nga ang pagsigarilyo sala. Siya. Kaya naman, wala sa 10 Commandments. Oh. So, unintentionally, plus may kaloyahon pa sinda nga, makabaho pa lang sa sigarilyo, inan bagan nagtuturo na ang laway. Oh. So, pagkaaram na, pagbato nila kay Kristo nga, mali, gali, sala, gali ini. Oh. So, kaipuhan nga dili ka na magbalik sa to. Kaya, kinsabi kanina ni Pastor Mahinay, nga, kung magbalik ka dito, mas grabe palugod ang imo nga mahimo. Sobra pa. Kaangay sa ito bagan, ginlimpyuhan na itong tao nga ginlimpyuhan na siya sa itong mga evil spirit. Kaangay ma ito sa balay ba nga, ada dito ang mga hiko-hiko kayo, ada nag-start ang evil spirit. Tapos ginlimpyuhan. Yan kay nagbalik. Pagbalik dito sa evil spirit, nagsabi po ang Biblia, mas doble palugod, nga mas grabe palugod ang iya nga kasamaan o kung ito nga mga espiritu. So, the message sa atong leksyon niya na, mga kaibanghudan, if you tasted the goodness of the Lord, no turning back. Dili naging kita magbalik. Aton gayon nga, batunon si Kristo, aton gayon siya, angklahan kita ni Kristo, nga dili naging kita madara sa mas kinano pa nga mga tentasyon. Kuya Joe. Thank you, Pastor. And looking forward, okay, we look back to tasting the good. We look back into falling into sin. Yes.
And as dili na jud ta mo balik, no, turning back, what can we murag do or look forward to? Mo na pastor, what can we look forward to? Okay, so kato ang emphasize na to ganiha ang kanang mga sa una nato no nya karon atong tan-awon na pod kung unsay atong mahimo karon no at present. So unsay atong himuon nga para nga makip sabta diha sa dalanon sa Ginoo. O diha sa kagustuhan sa Ginoo. Kini nga nahinuod na pod sa ang tambag ni Apostol Pablo sa Hebrews 16. Nagingon diha nga, for God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Mauni ang gipahinumduman sabta karon nga dili di ay malakalimot ang Ginoo sa atong mga gibuhat o para diha sa ng labor of love. No, nang atong gihimo nga pagpadasig sa uban nga mga katauhan, adunay naluya, atong gipadasig sila, atong gibisitahan sila, dili day na gikalimtan sa Ginoo. Okay, kana sab siya nga pagbuhat nato diha na nga labor of love, mao kana siya ang ang nga sa paagi diha na ang kinaiya ni Kristo muhulma diri sa ato nga kinabuhi. O ganang apil ka sa buluhaton sa Ginoo, muhulma ang kinaiya sa Dios diri sa atong kinabuhi. Mao na nga si Pablo tapos siya naghatag ni atong harsh nga message sa diri sa verse 10. Iya na pud ta nga iya na pud giingnan ang iyang audience. Apil kita, no? That he was sure none of them had sinned against the Holy Spirit, but were still holding to Jesus as their Savior. Nga ang ilahang sala dili siya against the Holy Spirit. Kay kung sin against the Holy Spirit, dili na siya mapasaylo. And what kind of sin is that? Kanang gitawag og unpardonable sin, mao nang sin nga wala nimo pangayo igpasaylo. Kay ang work sa Holy Spirit is to convict us of our sins. Kung nagrespond ta niya na sa work sa Holy Spirit, nangay tagpasaylo, ang Ginoo matinudanon nga mo pasaylo kanato. No, so then he proved it by recalling all the work of love they had done for Christ. That is not one-time actions, but a lifestyle. No, so ang kini day labor of love mga kaing mahudan ko, dili day ni siya kay sa dihang naganahan ka pagbuhat, magbuhat ka og maayo, magbuhat ka paghigugma, act of kindness. No. It should be our lifestyle. No, nga mag-labor kita diha sa gugma. Og ang Ginoo nag-acknowledge niya na, nag-approve og nag-praise, nag-daig niya na nga klase sa ato nga pagbuhat. No, nahimuot ang Ginoo niya na og nakasulat na siya sa libro sa Handumanan, Book of Remembrance. Then so hope is not kept alive by intellectual exercises of faith, but by faith expressed in acts of love. No, so mao na diha nga kanindot kung magkinabuhi ta nga naigo nga diha sa gugma, unya aduna tay paglaom. Unya ang ato pong pagtuo ngadto sa Ginoo na-express diha sa gugma. No, so kining faith, hope ug love, so no sa 1 Corinthians 13 mao ni greatest, mao ni mga dagko nga mga butang, no, and the greatest of all is love. Yes. So let us labor of love. Okay, isulat na sa Book of Remembrance. Thank you, Pastor, sa pag-explain sa labor of love. And karon na jud ta sa pinaka-title sa atong lesson for this week, which is Anchor of the Soul. So at this point, let's have an in-depth study gayud sa nina Anchor of the Soul na ginasabi sa aton lesson. And first off, we will have Pastor Edgar Buhos and then
Pastor Anel Maynay. Yes, in conclusion po sa aton leksyon mga kaigmangudan, ampoy ni ang pinaka-importante na mga kaigmangudan. This is not the promise of the Lord sa aton. Nga apisar nga may tendency man kita nga makasala, we fall into sin, and then may panahon nga maskin pag itagaan kita sa Ginoo si mensahe nga no turning back, makaliso kayo kita, makalingi gamay, makapasiplat gamay, okay na. Maskin magsang Ginoo nga ayaw na gyud. Oh, kaangay ba sa ito na asawa ni Lot nga go straight, go forward, no looking back. Ayaw na gyud, baskin pa magano pa dito. But nakalingi kayo siya ang asawa. Kaya nangyari ito mga kaigmahunan. So sa aton po nga buhay niyan, may tendency kita nga makasala, may tendency nga makalingi kita. Pero ang pinakamatahom nga mensahe sang Ginoo, we have an anchor of the soul. Di ba may kanta ba kayo na, Pastor Maynay? We have an anchor, ba? Yes. So Jesus Christ, aton lang gid siya, inaban mag-ampog tang Ginoo sa akon, wala gid ako mahimo sa akon sa diri. I could not do this one. Kaya si Pablo nagsabi nga, the things nga ang gusto gani niya nga may mahimo nga maayo, dili niya mahimo. Pero itong lugod nga habo niya himuon, mahimo lugod niya. So, mga kaigbangudan, we are struggling. Tanang kita na, maskin gani mga ministro, maskin gani mga elder, mga layman, naga-struggle po kita. And we need to acknowledge that one. Nga Ginoo, buliga gayud ako. Dili ni kita magsalig sa itong sa diri. Amang ito sabi sa Biblia nga, let Jesus Christ aton gid siya nga increase sa aton buhay. Nga si Kristo lang gayon ang aton pataason sa aton buhay, and ourselves aton ini i-decrease. Lord, help me. Buligi gayon ako. Yes, Kuya Joe. Pastor Anel. Bilang si Jesus mao'y atong anchor sa atong kalag. Kini siya giingon diha sa Hebrews 6:19 nga sure and steadfast. No, sigurado gyud nga ang Ginoo ug malig-on ang ato nga angkla. Nga naman sunod pa din sa ato nga leksyon nga adunay duha nga gigarantiya sa Ginoo nga kini nga promesa sa Dios madawat yun nato. Yes. Una, ang iyahang promesa dito sa kay David, sa kay Abraham o kay David. Sa iyahang nga gipromesa dito nga ang iyahang covenant ngadto, ang iyang oath sa Ginoo ngadto sa kay David o kay Abraham nga hatagan gyud sa promise. Yes. Tagan sa promise. Okay, so og niana nga promise, ang oath sa Ginoo mao kana usab nga kita kon man ta mga anak man ta ni Abraham by faith. Yes. Anak ta ni Abraham by faith. Og mayon usab ang ikaduha nga sigurado nato nga kini nga madawat nato ni nga garantiya sa Dios nga kanang anchor nga mga mahatag gyud na niya kanang iyahang saad kanato nga luwason ta niya, dalon ta niya dito sa langit ng puloy-anan, iyang gisaad sa atua. Sa una ko na ang mga Israelinhon gisaaran sila sa Ginoo, sila ni Abraham, si Abraham gisaaran sa Ginoo, gihatag sa Dios ang promesa. Yes. Si David gisaaran sa Ginoo nga mo gawa gikan kaniya ang Misaya. O natuman na siya. So kani nga saad nadawat gyud nato na labi na siya garantiya gyud nga madawat nato na ang ikaduha mao nga ang una sa saad sa Dios kadto kay kay Abraham ug kay David, ang ikaduha ang iyaha nga si Ginoo Hesus naglingkod na didto sa trono sa tuong kamot sa amahan. Yes. No? Kining saka ni Ginoong Hesus dito sa langit noon nga puloy-anan, tapos siya nga nagluwas sa tua, nisaka siya dito sa langit noon nga puloy-anan. Suno pa doon sa atong leksyon, naghatag kini garantiya kanato nga kini nga promisa madawat nato. No? Jesus' ascension has the purpose of corroborating
the promise made to the believers because Jesus ascended as a forerunner on our behalf. No, kanang nga siya maoy nag-una dito o nga maghatag og sigurado kanato nga gani ang Ginoo si Ginoong Hesus dito nag-andam siya og puluyanan para sa tuwa dito o nya tapos ay makaandam og puluyanan para kanimo og kanako kanatong tanan mobalik siya og kuhaon ta niya gikan niini nga kalibutan nga nahulog sa kasalanan. Amen. Kay gusto sa Dios nga kita tanan no nga nituo kaniya papuy-on niya dito sa langit sa bag-ong langit ug bag-ong yuta og mabuhi kita hangtod sa kanturan nga malipayon. Amen. Amen. Thank you, Pastor Buhos and Pastor Anel. And as we close this lesson study that we had, I would like to read from Ellen G. White's The Upward Look. Sabi niya, Jesus has told us of our danger and warned us against the willy foe. He has repeatedly enjoined upon us the duty of always watching and praying lest we enter into temptation. Believe in Jesus, trust in Jesus with living, constant faith, and rely without doubt upon Jesus to keep and save you. One mighty to save has hold upon you, and as long as you will submit to be led by Him, to learn of Him, to confide in Him, He will keep you from falling. Yes. And when God engages to keep you, He is a sure defense. Wow. Amen. So mauna ang atong lesson, mauna ang anchor. If we hold on to our anchor, di jud ta mo layo. Maybe like you have said earlier, because we are carnal, we might fall into sin. Pero if we are near that anchor, di jud ta mahilayo. Amen. And I would like to ask Pastor Buhos to please pray. Yes, as we end. before we will pray, aton pasalamatan ang mahal nga Diyos. Thank you Kuya Joe, Pastor Anil, sa ngaran sa aton District Pastor, Pastor Roberto Mendoza. Salamat po nga naging bisita kami didi, kao po ni Pastor Mahinay. And then I hope and I pray nga padayon po kita nga maging partner sa ministeryo sa Ginoo kag mag-urusan kita sa pag-adal sa niyang surumaton. Aton po idoko aton mga ulo sa pagpangatsi. Salamat po Ama san usad naman nga episode o panahon nga imo ginhatag sa amon nga nakatapos naman kami Ginoo san pag-adal sa imo nga mga surumaton. Salamat po sa imo mga promesa nga apisar nga magkasala kami. Apisar nga amo na po na testingan ang katamis, ang katahom sa mga regalo, ang pagproteher nimo sa amon buhay, pagpalangga nimo sa amon. But there is always tendency for us nga makalingi kami, makalantaw kami sa mga dili na angay nga lantawunon sa imo mga kanakan. Pero Ginoo nagapangayo kami sa imo san bulig. Nga lugod ipataas ka namon permanente sa amon buhay. Kilalanon ka namon Ginoo nga amo an amon kaipuhan gayud sa amon pangaruadlaw. Kay kun wara ka dili namon ini kaya Ama nga panglakaton pakadto di sa imo nga kahadian. Buligi kami Ginoo, hawidi gayud kami Ama. Kag ini nga momento kami naman nalipay sa imo promisa nga imo kami angklahan sa amon buhay nga dili naggayud kami matarog o kon madarapa sa mga tentasyon. Sealed us O God with your Holy Spirit agud Ginoo maging handa kami permanente sa imo ikaduha nga pagbalik. Bendisyonan mo po ang tanan nga mga kaigbangudan namon nga naga-struggle kaupod man namon sa uro adlaw namon nga pagpangabuhay. Dear Lord, buligi gayud kami Ginoo. Bendisyonan mo man ang amon mga bisita nga nagalantaw, nagakita sa sining nga programa. Kabay pa Ginoo nga matistingan man namon permanente an imo kaayo kag dili na kami magbalik pa sa mga kasalanan didi po sa kinabaan. I-bless mo ni nga programa, kaupod ni Kuya Joshua, kaupod ni Pastor Mendoza, sa amon head elder Kuya Cesar Cuyag. Initanan po among ginasari sa ngaran ni Jesus. Amen. Thank you once again, Thank you so Pastor much, Buhos, Medyo. Pastor Anel. Ay po, nagabi. Salamat po. And for next week, we would like to invite you na mag-join po gihapon sa aton orasan pag-adal. Next week, we will be having
a special guest. So bali next week po maabot si Pastor Mendoza. Amo po ang first episode natin with Pastor Mendoza as well as our visitor. So may visitor na naman po kita. Usad na pastor na nasa Cebu. We have tried to invite him, so hopefully he could come po and accept our invitation. So until then, God bless you everyone. Keep safe and tune in next week sa Oras San Pag-adal. Okay, thank you.